At nabanggit nga po niya na siya po daw ay nagbabalak na tumakbo. And how do you Opo. feel about that, Mayor? Definitely I feel betrayed. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po naman, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ito na guys, Mayor Hani Lacuna, binanatan si Yorme kasi nag-interview guys. I feel betrayed o pinagtaksilan niya ako. Yan ang matinding banat niya. Kasi nagpa-interview siya sa 1PH guys. At ngayon, laman na siya ng mga balita. Pinipick up nila yung sinabi niya. At ngayon, yan, nasa social media na. Baka nakita nyo na rin. Pero bago yan guys, bago natin pagpatuloy yan, kumusta po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channels na taga Maynila na bumuboto. At lalo na sa mga Iskonians, di ba? Na nasa Visayas, Mindanao, parte ng Luzon, at lalong-lalo na yung mga OFW natin, yung mga makabagong bayani ng ating bayan na Iskonians. Maraming salamat po sa suporta sa aking channel at sa team Yorme's Choice. Alright? So, ito na guys, panoorin muna natin yung kanyang interview at magbibigay tayo ng reaction. Alright? So, nandito na po. Manila Mayor Isko Moreno, because we all know naman na kayo yung magkakasama before. So nagkausap po ba kayo ulit? Nakapag-uhuling usap po namin, I think way back early August pa po yata. That was the last time po na nakapag-usap po kami. And Opo. ano po yung napag-usapan ninyo tungkol po dito sa pagkandidato kung meron man? Wala lang po. Nabanggit lang po nga niya na binabalak po niya na tumakbo ulit na mayor. Yun lang naman po. Very very short lang po ang pag-uusap namin at nabanggit nga po niya na siya po daw ay nagbabalak na tumakbo. And how do you Opo. feel about that, Mayor? Definitely I feel betrayed. Because nung siya naman po ay namaalam at tumakbong presidente, very clear po sa amin, sa partido po namin na kapag hindi po siya sinwerte ay hindi na po, magre-retire na daw po siya. At in several occasions po na magkakasama po kami ay lagi po niyang sinasabi yon, assuring everyone. So, doon muna tayo guys, di ba? Sabi niya, I feel betrayed, no? Pinagtaksilan daw siya ni Yorme, di ba? At sabi niya, tumakbo na akong presidente. Sabi niya, magre-retire na siya. So, sa tingin ko naman guys, totoo naman yung sinasabi ni Yorme na magre-retire na. Yun na nga lang, siguro, akala ni Yorme na yung iniwan niya, itong si Hani Lacuna, at ang kanyang mga kasamahan, ay hindi pa babayaan ng Maynila. Kaya siguro nasabi niya, dahil siyempre kasama niya, di ba guys, kasama niya sila sa pag-angat, di ba, ng Maynila, sa pag-approve ng mga malalaking project. So, iniisip siguro ni Yorme na itutuloy nila yung magandang nasimulan ni Yorme na kung saan, kumbaga, may blueprint na, di ba? Ituloy nyo na lang iiwan ko na sa inyo. At siguro dahil tiwalang-tiwala siya na magagampanan nga. Kaya tumakbo na siyang bilang presidente dahil nga ang rason niya dyan, kung anong ginawa niya sa Maynila, ay gagawin niya sa buong bansa. So, di ba? Nandun yung pagmamahal ni Yorme sa buong bayan, di ba? Dahil nagawa ko na sa Maynila, kokopyahin ko na lang sa iba't ibang panig ng ating bansa. Totoo naman yan guys. Kung nanalo siya guys, di ba? Kung nanalo itong si Yorme, malamang ngayon nagsisitayuan na yung mga malalaking ospital, di ba? Mga world class na public school. Di ba? Pinakita naman natin 4 na ngayon pinapakinabangan na ng Manileño o yung mga mahihirap, di ba? Para silang aaral sa international guys. Malamig, di ba? Naka-aircon yung mga bata. Talaga makakapag-concentrate.
sa pag-aaral. Ganun din sa mga teachers. Kaya mga magulang, tuwang-tuwa, guys. Di ba? Na-vlog na natin dito. Siguro napanood nyo na rin. So, siguro tingin ni Yorme, okay na. Iiwan ko man kayo. Matalo man, magre-retire na ako. Dahil ang iniisip siguro niya, nung time na yon maayos nang iiwan. At, itutuloy yung mga malalaking project ni Yorme. Pero anong nangyari, di ba? After 3 years, wala tayong nakita guys ni isang project. At yung isang pinagawang hospital, di ba? Kaka-vlog lang natin kanina. 3 years nang nakatenga guys. Hindi binubuksan. Di ba? Imagine mo, 3 years. Di ba? Hindi nyo binuksan. Ang dami na sanang pasyenteng nailigtas dyan. Di ba? Ang dami na sanang naisalbang buhay dyan. Ang dami na sanang gumaling na sa mga check-up lang, di ba? So, siguro, si Yorme sa kakaikot niya, bukod dun sa mga project na yon, yung mismong tao, di ba? Nung umiikot na siya, siyempre, nung kasagsagan ng natalo na siya, hindi active sa politika dahil nga nanalo na si BBM, tapos siya yung mayor, natural, hindi mo na yun iikot, magpapahinga sa... Siyempre, hindi niya nalalaman kung ano nagiging problema ng Manileño, di ba? Inayahan lang niya na nagtiwala siya, hindi, kaya mo yan, di ba? Sabi niya sa mga dati niya, kaya mo yan, nasa mabuting kamay ang Maynila. Ganun siya katiwala. Na iniisip ni Yorme, yung iniwan niya, lalo pang yayabong, lalo pang aasenso ang Maynila, lalo pang pagbubutihin ng serbisyo, di ba? Pero ano nangyari? Sa kakaikot ni Yorme, di ba? Sa kakaikot ni Yorme, mismong tao ang nanawagan na bumalik ka na, di ba? Bumalik ka na. Medyo nagulat si Yorme, bakit ako pinababalik? Sabi niya siguro. So, simula na, nag-ikot-ikot na siya. So, kada puntahan niya, yun ang sigaw ng Manileño. Kaya, siguro, di ba? Nagdalawang isip na, teka, mukhang may problema. Akala ko, yung iiwan ko, sila may hanila ko na at ang mga kapartido kayo, magiging maayos. So, hindi po pwede to. Di ba? Alam niyo naman na si Isko, mahal niya yung mga mahihirap. Ayaw niya guys na napapabayaan. Yung serbisyo ay lumalala, hindi napapakinabangan ng taong bayan. Kaya tingin ko, yan ang ginawa niya na kahit mga kampi niya, sinabi niya naman yan, diba? Aawahin ko kayo. Basta yung kapakanan ng taong bayan ay pinapabayaan niyo. Ito na nga, sila nga, actually sila nga yung taksil, di ba? Yung iniwan at pinagkatiwala ni Yorme, hindi nila itinuloy. Wala tayong nakita guys. Kayo guys, mag-comment down below kayo kung may nakita ba kayong malalaking project. At yun na nga, puro reklamo, di ba? Walang gamot sa ospital, hindi nabuksan yung isang ospital, di ba? May online registration, naging dugyot ang Maynila, di ba? Na-vlog na rin natin guys, yung Top Avenue, nakita nyo, sobrang dumi. So, maraming napabayaan pag-alis ni Yorme. Kaya hindi nyo siya masisisi kahit nagsabi siya na mag-retired na siya, hindi po pwede yun dahil may Manileño pang nangangailangan ng tulong. So, tuloy natin guys. Everyone na he is already retired in the field of politics at hindi ho kami magiging magkalaban kahit kailan. Opo. Mm-hmm. So, hindi po ba na-consider na, well, sinabi nga po ninyo na nasabi na dating Mayor Isko na magre-retire siya, but apparently mukhang hindi pa pala siya magre-retire. Hindi po ba napag-usapan yung possibility of being partners again? Wala na po ba yun sa picture? Wala po kasi very clear po talaga yun in fact, yung bago po siya umalis ng Maynila, ay pinagdilinan pa po niya kami ni Vice Mayor Yul Servo. Klaro po sa amin ni Vice Mayor Yul Servo po na magre-retire na po siya. In fact, nabanggit po niya na he would venture into teaching at alam naman po natin na nagbalik showbiz po siya. Naalala ko, Mayor, sorry, si Chicky Verhel po pala ito. Nung a few months ago, sinabi po ninyo na yung decision nyo to run as mayor will depend, tama po ba? Will depend on dating Manila Mayor Isko's decision? Tama po ba ito? Ano yung, No, what hindi does that... po. Hindi po.
No po, never Parang, considered that. parang you said you're giving him time to reconsider his plans. Opo, siya po. Siya, I was talking about him po na that was the time when he told me na he planned to run for mayor. So I told him to reconsider his plan. Yun po yun. Okay. Opo. Okay, so parang sana hindi na lang siya tatakbo. Parang ganon. To Dapat reconsider. po. Dapat po. Kasi yun naman po talaga ang napag-usapan namin. At lagi po niyang binabanggit yun sa kahit ano pong mga events or mga magkakasama po kami. Sinabi po niya yan ilang beses sa harap po ng lahat ng mga kapartido po namin. Sinabi po niya yan kapag may malakihan po kami mga kausap na mga barangay officials at kahit po sa mga ordinaryong tao ay lagi po niya yan sinasabi. At lagi po niya ina-assure yung aming pong partido na wala pong ganyang mangyayari. So yun guys, napanood nyo, di ba? Anong sabi ni Mayor Hani Lacuna na nag-usap sila dati na kung pwede daw i-reconsider. So actually guys, itong si Yorme, nagdadalawang isip yan. Kasi nga nakikita natin sa survey, napakalakas niya sa Senado, di ba? Hindi siya bumababa ng 10. Nasa siya, 10 below siya, hindi siya 10 above. Kaya, nung time na yon, gusto mangyari ni Hani Lacuna, tumakbo na ng senador. Actually, yun ang plano rin ni Yorme dahil siyempre, pinag-aaralan pa niya, kinakapan niya pa yung magiging sitwasyon. Pero yun na nga, ang nangyari nga, sa pagpunta niya sa mga lugar-lugar dito sa Maynila, napagtanto niya at nalaman niya na maraming sumbong, maraming reklamo, di ba? Na hindi nagawa nitong si Mayor Hani Lacuna, tsaka itong si Yul Serbo. At saka siyempre kaya nga pinagbilinan sila, di ba? Ng maayos. Dahil nga tiwalang-tiwala siya na magagawa nila yung ginawa ni Yorme dahil itutuloy na lang. Di ba? Marami siyang ginawa na itutuloy na lang. Hindi na sila mahirapan kung mga may blueprint na talaga. At kaya sinasabi niya ngayon, dapat daw hindi na tatakbo, di ba? Kaya yan ang kasi nila, gusto nila wag tumakbo kasi nga alam nila na matatalo sila ni Yorme. Nakikita natin, di ba? Hindi mo naman kailangan hindi mo naman kailangan itago yun. Sa kakapasyal-pasyal lang, di ba? Kung saan siya pumupunta ngayon, dinudumog talaga siya ng tao. Tuwang-tuwa, masaya. At yung sigaw na bumalik ka na, ay laging nandyan kahit saan siya pumunta. Di ba? Kaya hindi niya matatanggihan ng taong bayan. Kaya nga sila, di ba? Tatablahin niya. Pero yung mga Manileño, hindi niya pwedeng tablain yan. Kaya sinasabi niya, bakit dapat daw na hindi tumakbo? Bakit tayo niyo patakbuhin? Ang daming ginawa sa Maynila, di ba? Na nagningning muli ang Maynila nung si Yorme. Pero nung iniwan niya, anong nangyari? Wala. Pinabayaan lang nila. Naging kampante sila sa kanilang opisina, guys. Di ba? At ngayon, wala na. Kung kailan decided na si Yorme at yung taong bayan mismo ang nananawagan na, wala na silang magagawa niyan. Di ba? Kaya sinasabi nito ni Mayor Hani Lacuna para siya pa rin nang manalo, di ba? Walang malakas na kalaban. Kaso doon sila nagkamali. Dahil ang taong bayan ang nagsalita na. Hayaan na lang, di ba? Hayaan na lang na kung ano yung boses ng taong bayan, yun ang mananaig pagdating ng 2025 election. Pero ngayon pa lang, di ba guys, nakikita na natin. Talagang kahit wala nang survey guys, manood ka lang yung mga binablog natin dito at saka yung mga ibang Sconian vlogger. Talagang makikita mo kung gaano kamahal ng Manileño ito si Yorme. Kahit saan sa magpunta, di ba? Talagang ngiti, yakap, kaway, lahat na ginagawa ng mga tao pag siya. Lumalabas talaga yung mga tao. Pero nakita niyo ba itong si Mayor Hani Lacuna, pag lumalabas guys, walang tao. Kasi yung pagngiti pa lang ni Mayora, wala eh. Parang ang bigat, di ba? Parang kailangan mo pang bilhin ng kanyang ngiti para may bigay sa taong bayan, samantalang si Yorme malayo pa.
ngumingiti na lang lahat. So, kaya tuloy-tuloy natin guys na kailangan talagang bumalik na po itong si Yorme dahil napabayaan na talaga ang Maynila. Kailangan Manila great again. Bumalik na sa ningning, makilala muli at yung serbisyo pinaka-importante, di ba? Ay maibigay sa taong bayan, lalo pat, di ba? Maraming may hirap pag nangangailangan ng tulong. So kaya guys, anong masasabi niyo? Comment down below kayo para malaman natin yung pulso nyo at mapanood pa ng mga ibang Manileño na kung saan ay kailangan talagang iboto, ibalik itong si Yorme dahil sa mga magandang ginawa niya. Right? So hanggang dito lamang po. Abangan nyo susunod yung vlog. Thank you very much po. Sa Manila, God bless.